Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang G-Force. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang kwento sa isang siyentipikong nagngangalang Ben na nagpapatakbo ng isang espesyal na laboratorio kung saan pinag-aaralan at sinasanay niya ang maliliit na hayop. Isang gabi, nagkaroon si Ben ng lihim na pagpupulong kasama ang isang guinea pig na nagngangalang Darwin. Sinabi ni Ben kay Darwin ang isang seryosong balita. Bukas ay darating ang FBI at isasara nila ang kanilang laboratorio. Agad na sumagot si Darwin at sinabi na karapat-dapat ang kanilang team ng isang pagkakataon para patunayan ang kanilang sarili. Sumang-ayon si Ben, ngunit upang mailigtas ang laboratorio, kailangan nilang magtagumpay sa isang napakahalagang misyon. Ipinaliwanag ni Ben ang kanilang target, isang lalaking nagngangalang Leonard Saber. Dating nagbebenta ng armas si Saber ngunit ngayon ay siya na ang CEO ng Sub-Airline Industries. Ayon sa mga ulat ng FBI, nakabuo si Saber ng isang mapanganib na technology chip na maaaring gamitin upang lumikha ng napakalaking pagkawasak at digmaan. Naniniwala ang FBI na maaaring lihim na ipinagbili ni Saber ang teknolohiyang ito sa mga puwersang kaaway. Ang codename ng proyektong ito ay Cluster Storm. Ibinigay ni Ben ang misyon kay Darwin. Kailangan niyang pasukin ang bahay ni Saber, gamitin ang personal computer nito sa library at i-download ang mga file ng Cluster Storm. Buong kumpiyansang ipinangako ni Darwin na maibabalik nila ang ebidensya at iligtas ang laboratorio. Ipinaalala ni Ben na kung mab-go sila, masasayang ang 2 taon ng kanilang pinaghirapan. Hindi nagtagal, nakita ang napakahigpit na binabantayang mansyon ni Saber na puno ng mga high-security system. Dumating si Darwin kasama ang kanyang espesyal na team ng mga guinea pig. Samantala, si Speckles ay nanatili sa labas upang kontrolin ang mga computer system mula sa malayo. Ipinaalam ni Darwin kay Speckles sa kanilang communication device na malinaw niyang nakikita si Saber. Kasabay nito, sina Blaster at Juarez ay lumangoy sa water system upang makarating sa bahay. Ang lahat ng guinea pig ay may dalang mga advanced gadget dahil sinanay sila ni Ben na parang mga lihim na ahente. Palihim na nakapasok si Darwin sa bahay sa pamamagitan ng pagkakapit sa gulong ng sasakyan. Sinanay din ni Ben ang isang langaw na nagngangalang Mooch na lumipad papasok sa bahay ni Saber upang tumulong sa pagmamatsyag. Samantala, abala si Saber sa pagho-host ng isang press conference kung saan ipinapahayag niya ang bago niyang produkto. Habang nangyayari iyon, sina Blaster at Juarez ay umakyat sa pader at pumasok sa mansyon. Sa loob ng library, napagtanto ni Darwin na kailangan niyang lampasan ang isang pader ng apoy upang makarating sa computer. Sinunod niya ang plano ni Ben at nagawa niyang patayin ang apoy at makarating sa computer. Mabilis niyang nahanap ang file at nagsimulang i-download ito. Ngunit habang sinusuri ang data sa PDA, natuklasan ni Darwin ang isang nakakatakot na bagay. Ang teknolohiyang nasa loob nito ay sapat na makapangyarihan upang sirain ang buong mundo. Sa parehong oras, papunta na si Saber sa library. Lumipad si Mooch papasok sa ilong ni Saber upang guluhin ito at pabagalin ang kanyang paglakad. Habang nangyayari iyon, patuloy ang pag-download ni Darwin. Ngunit biglang pumasok si Saber sa silid. Agad na nagtago si Darwin. Naghinala si Saber at muling pinaandar ang security flames, kaya napuno muli ng apoy ang silid. Sinubukang tumakas ni Darwin ngunit hinahabol siya ng mga apoy. Sa ibang bahagi ng bahay, si Speckles na nagtatago sa loob ng sofa ay nadiskubre ng isang aso. Nagsimulang tumahol ng malakas ang aso. Mabilis na dumating si Darwin, iniligtas si Speckles at isinakay siya sa kanyang likod habang tumatakas. Sa tamang oras, dumating si Ben gamit ang isang smoke truck na naglabas ng makapal na usok upang matulungan ang mga guinea pig na makatakas ng ligtas. Pagkatapos ng misyon, tinanong ni Ben ang team kung nagtagumpay sila. Ipinagmalaki ni Darwin na nakuha nila ang lahat ng ebidensya. Kinabukasan, dumating ang FBI sa laboratorio. Nakipagkita si Ben sa isang FBI agent na nagngangalang Kip Killian. Ipinaliwanag ni Ben na matagal nang ginagamit ang mga hayop sa mga intelligence mission kaya sinasanay niya ang ilang hayop para sa mga espesyal na operasyon. Ipinakilala ni Ben sina Darwin, Blaster at Juarez. Pagkatapos ay may nangyaring hindi kapanipaniwala. Nakita ni Kip na nag-uusap ang mga guinea pig at lubos siyang nagulat. Ipinaliwanag ni Ben na pumasok sila sa bahay ni Saber noong nakaraang gabi. Nagalit si Kip at sinabi na nagsagawa si Ben ng misyon ng walang pahintulot ng FBI. Iginiit ni Ben na may nakuha silang PDA file bilang ebidensya. Hiniling ni Kip na makita ito.
Pinakiusapan ni Ben si Speckles na ipakita ang file. Ngunit nang buksan ito ni Speckles, ang laman ng file ay mga tagubilin lamang kung paano gumawa ng kape. Nalito si Darwin dahil alam niyang tama ang file na kanyang na-download. Dahil dito, naniwala si Kip na walang silbi ang mga hayop at hindi sila kayang magsagawa ng tunay na misyon. Ipinasya niyang ipasara ang laboratorio ni Ben at ipinag-utos na dalhin ang mga hayop para gamitin sa mga eksperimento. Palihim na pinanood ni na Darwin at ng kanyang team ang lahat gamit ang security camera. Napagtanto nilang balak silang gawing eksperimento ng FBI. Agad na sinabi ni Darwin sa lahat na magtago sa loob ng isang document capsule at iwan ang kanilang mga gadget. Dahil bulag si Speckles, tinanggal ni Marcy ang kanyang salamin upang hindi sila mapaghinalaan. Tahimik na nakatakas ang mga guinea pig. Bago umalis, sinabi ni Darwin kay Marcy na ipaalam kay Ben na nasa loob pa rin ng PDA ang totoong file. Sa parehong oras, dumating ang mga agent ng FBI. Sinubukan silang gambale ni Marcy sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang walang laman na kulungan upang bigyan ng oras si Darwin na makatakas. Nagtanong ang isang opisyal kung bakit walang laman ang kulungan. Mabilis na nagsinungaling si Marcy at sinabi na may espesyal na patong ang mga guinea pig na nagiging dahilan upang maging invisible sila kapag maliwanag ang ilaw. Sa pagkakataong iyon, nagawa ni Darwin na makatakas mula sa laboratorio. Hindi nagtagal, napagtanto ni Darwin na napapalibutan na ng FBI ang buong laboratorio. Dahil wala nang ibang paraan, mabilis na sumakay ang mga guinea pig sa isang delivery truck at nakatakas mula sa lugar. Samantala, tinawagan ng mga opisyal si Agent Kip Killian at ipinaalam na nakatakas ang mga guinea pig. Agad niyang iniutos na hanapin ang mga hayop sa anumang paraan. Di naglaon, napunta ang mga guinea pig sa isang pet shop kung saan inilagay sila sa mga kulungan kasama ng iba pang mga rodent. Tiningnan ni Darwin ang kanyang team at sinabi na nasa panganib si Ben at kailangan nilang makatakas. Ngunit nag-aalala si Juarez at sinabing baka mahuli silang muli ng FBI at baka mali ang file na na-download ni Darwin. Iginiit ni Darwin na tama ang file at kailangan lamang nilang makatakas upang mapatunayan iyon. Habang nangyayari iyon, lumapit si Blaster sa isang hamster na nagngangalang Buffy malapit sa kanila. Agad silang binalaan ni Bucky na huwag lumapit at gumuhit pa siya ng isang imahinaryong linya na bawal nilang tawirin. Biglang nagising ang isa pang guinea pig mula sa kanyang pagtulog. Ang pangalan niya ay Hurley. Tumawa siya at sinabi sa lahat na huwag makinig kay Bucky dahil baliw ito. Tinipon ni Darwin ang grupo at sinabi na kailangan nilang humanap ng paraan upang makatakas. Sinubukan ni Blaster na basagin ang salamin sa pamamagitan ng pagbangga dito, ngunit hindi ito nabasag at bumagsak lamang siya sa sahig. Habang tumitingin-tingin si Darwin, napansin niya ang lock sa pinto ng kulungan. Humingi siya ng tulong sa team upang buksan ito ngunit kahit sabay-sabay sila ay hindi nila nagawa. Tinanong sila ni Hurley kung sino ba talaga sila. Ipinagmamalaki ni Blaster na hindi sila ordinaryong guinea pig dahil genetically enhanced at espesyal na sinanay sila upang protektahan ang mga tao. Tumawa si Hurley at tinawag silang mga guinea pig na parang nasa pelikula. Sa sandaling iyon, dumating si Mooch ang langaw matapos hanapin ang team. Mabilis na nagbigay si Darwin ng mahalagang mensahe kay Mooch. Sinabi niyang hanapin si Ben at ipaalam ang kanilang lokasyon. Binalaan din niya na magsisimula ang cluster storm sa loob ng 29 na oras. Samantala, sinabi ni Marcy kay Ben na nailigtas ni Darwin ang totoong file sa PDA. Tinanong ni Ben kung nasaan ang PDA at sinabi ni Marcy na nasa loob pa rin ito ng laboratorio. Nagpasya si Ben na kailangan nilang kunin iyon. Pagdating sa bahay ni Ben, ginaisan siya ni Mooch at ipinakita ang lokasyon ng mga guinea pig. Natuklasan ni Ben na nasa Elias Pet Shop ang mga ito at agad niyang tinawagan si Marcy upang maghanda. Kasabay nito, dumating ang mga agent ng FBI sa Elias Pet Shop at nagsimulang magtanong tungkol kay Darwin at sa iba pang guinea pig. Sa pet store, pinatulog ni Blaster si Bucky at sinubukan niyang gamitin ang kanyang gas upang magsimula ng apoy para sa plano nilang pagtakas, ngunit hindi ito nagliyab. Pagkatapos ay tinanong ni Darwin si Hurley kung paano karaniwang naaampon ang mga guinea pig. Ipinaliwanag ni Hurley ang simpleng paraan. Kailangan mo lang magmukhang cute at iuuwi ka na ng mga tao. Sa sandaling iyon, nagsimulang pumasok ang mga customer sa pet shop. Tinipon ni Darwin ang lahat at pabulong na sinabi ang bagong plano. Una, kailangan muna silang mampan at pagkatapos ay tatakas sila. Pagkatapos noon, muli silang magkikita sa bahay ni Ben. Nang marinig ito, sinimulan ng mga guinea pig na magpaka-cute hanggat maaari.
Nakita ng isang babae si Juarez at nagpasya itong ampunan siya. Samantala, binuhat ng isang batang lalaki si Hurley at itinapon siya papunta sa isang ahas. Sa kabutihang palad, nahulog si Hurley sa kahon ng ahas sa tabi nito. Pagkatapos ay nagpasya ang batang lalaki na ampunan si Blaster. Sa ibang lugar, humingi si Agent Kip ng search warrant laban kay Saber sa kanyang superior, ngunit tumanggi ang kanyang boss. Sinabi nitong hindi sila maaaring maglabas ng warrant nang walang matibay na ebidensya. Alam ni Kip na mahusay na naiintindihan ni Saber ang batas, kaya inutusan niya ang kanyang team na itap ang telepono ni Saber. Samantala, nagkunwaring patay si Speckles, umaasang itatapon siya ng may-ari ng shop upang makatakas at matulungan ang iba. Ngunit sa halip ay itinapon lamang siya ng may-ari sa isang garbage truck. Sa loob ng truck, nadurog si Speckles. Samantala, bumalik sina Ben at Marcy sa laboratorio. Nagpadala si Ben ng isang ipis na nagngangalang Harry sa loob ng gusali. Pumasok si Harry sa lab at tinipon ang iba pang mga ipis upang gumawa ng kaguluhan. Habang abala ang mga opisyal, nagawa ni Harry na makuha ang PDA. Samantala sa pet store, may napansin si Hurley na nakakagulat. Sinabi niya kay Darwin na pareho silang may parehong birthmark. Masayang sinabi ni Hurley, ibig sabihin nito magkapatid tayo. Ngunit umiling si Darwin. Imposible iyon. Genetically created ako at matagal akong sinanay ni Ben. Malungkot na ipinaliwanag ni Hurley na araw-araw ay umaasa siyang may mag-aampun sa kanya. Ngunit ngayon, natupad na ang hiling ko dahil may kapatid na ako. Samantala, ikinonek ni Ben ang PDA sa kanyang computer, ngunit biglang nag-activate ang isang mapanganib na data erasing virus sa loob ng PDA. Nagsimulang mabura ang mga file nito. Agad na pinatay ni Marcy ang computer upang mapigilan ang virus. Sa pet store naman, muling binisita ni Darwin si Bucky. Sa loob ng hola ni Bucky, napansin ni Darwin ang isang maliit na nakatagong pinto. Naisip niyang maaari itong maging daan para makatakas sila. Niyakap ni Hurley si Darwin at sinabi na dapat niyang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Huwag mong isuko ang trabaho mo dahil sa akin, kapatid. Ngunit tumanggi pa rin si Darwin na tanggapin na kapatid niya si Hurley. Tumalon si Darwin sa maliit na pinto at nakatakas. Pagkatapos ay itinulak ni Bucky palabas ng hola si Hurley at sinabi, akin ang holang ito. Hindi ka na pwedeng manatili rito. Sa labas, tumangala si Darwin sa mga bituin upang hanapin ang direksyon niya. Biglang lumitaw si Hurley sa tabi niya. Sinabi ni Darwin na bumalik na siya, ngunit sa sandaling iyon may napansin si Hurley na nakakatakot. May isang pusa sa malapit, kaya mabilis siyang lumapit kay Darwin para sa kaligtasan. Samantala, may video call si Saber sa kanyang misteryosong partner na si Yunsho. Nagreklamo si Saber at sinabing ang punto ng video conference ay makita ang isa't isa, hindi lamang makarinig ng boses. Ngunit tumanggi si Yunsho na ipakita ang kanyang mukha. Kalma niyang sinabi na mas mabuti kung mananatiling lihim ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos ay tinanong ni Saber ang tungkol sa napakamahal na proyekto na kanilang pinopondohan. Ano ang silbi ng paggastos ng milyon-milyon para mangolekta ng space junk? Ipinaliwanag ni Yunsho na ang mga debris na kanilang kinokolekta ay mahalagang bahagi ng cybershell network. Tumango si Saber at sinabing lubos siyang nagtitiwala sa plano. Samantala, sinabi ni Hurley kay Darwin na isa lamang siyang ordinaryong guinea pig. Nena si Darwin at lumayo, ngunit bigla nilang napansin ang ilang aso sa malapit. Upang makatakas, tumalon sina Darwin at Hurley sa loob ng isang gulong at gamulong palayo mula sa mga aso. Samantala, dumating sina Ben at Marcy sa pet store at nagtanong tungkol sa mga guinea pig. Pinagmasdan sila ng may-ari ng shop nang may pagdududa at tinanong kung galing din ba sila sa FBI. Mabilis na ipinaliwanag ni Ben na hinahanap na ng FBI ang mga guinea pig, at pagkatapos ay umalis sila. Sa ibang lugar, nampon si Blaster ng isang batang lalaki. Nakikipaglaro ang bata sa kanya gamit ang isang maliit na toy car, ngunit nang lumingon sandali ang bata, mabilis na tumalon si Blaster sa toy car at pinaandar ito upang makatakas. Kasabay nito, nalinlang ni Juarez ang mga bata sa kanyang bagong bahay at nagawa rin niyang makatakas. Samantala, nakarating sina Darwin at Hurley malapit sa isang cake shop. Labis na natuwa si Hurley nang makita ang cake, ngunit may mas mahalagang napansin si Darwin. Nakita niya ang isa sa mga coffee machine ni Saber. Sinuri ito ni Darwin ng mabuti at may napagtanto siyang nakakagulat. Sa loob ng coffee machine ay may microchip na kayang sirain ang mga military system. Hindi lubos na naintindihan ni Hurley ang sinasabi ni Darwin dahil wala siyang espesyal na pagsasanay.
Sinubukan ni Darwin na dalhin ang chip pabalik kay Ben, ngunit biglang nag-activate ang coffee machine at nagsimulang gumalaw na parang robot. Inatake nito sina Darwin at Hurley. Nataranta ang mga tao sa tindahan at nagsitakbuhan palabas. Nakipaglaban si Darwin sa makina at kalaunan ay nalinlang niya ito. Itinulak ito sa ilalim ng isang sasakyan kung saan ito nadurog. Niyakap ni Hurley si Darwin, nagpapasalamat dahil nailigtas niya ang kanyang buhay. Pagkatapos ay isinakay ni Darwin ang sirang coffee machine sa isang skateboard at dinala ito pabalik kay Ben. Di nagtagal, muling nagkita-kita ang lahat ng ginipig sa bahay ni Ben. Agad na tinanong ni Ben kung nasaan si Speckles. Malungkot na ipinaliwanag ni Darwin na nagkunwaring patay si Speckles upang mailigtas sila, ngunit itinapon siya sa isang garbage truck at nadurog. Labis na nalungkot si Ben at sinabi niyang kasalanan niya ang lahat. Sa wakas ay sinabi niya ang totoo. Wala talagang genetic experiments at hindi sila genetically modified. Napagtanto ni Blaster at Juarez na ordinaryong ginipig lamang sila. Ipinaliwanag ni Ben na nagsinungaling siya dahil gusto niyang maniwala sila na espesyal sila. Tinanong siya ni Darwin, kung ganoon, sino kami? Inamin ni Ben na pinulot lamang niya sila mula sa iba't ibang lugar at siya mismo ang nagsanay sa kanila. Samantala, nakatanggap ang FBI ng impormasyon tungkol sa dalawang ginipig at nagsimula silang hanapin. Lubos na nasaktan si Darwin. Akala niya ay espesyal siya, ngunit ngayon ay iniisip niyang isa lamang siyang ordinaryong ginipig. Inaliw siya ni Hurley at sinabi ang isang mahalagang bagay. Maaaring hindi ka genetically espesyal, ngunit ang kaya mong gawin ay walang ibang makakagawa. Ang mga salitang iyon ay nagbigay muli ng pag-asa kay Darwin. Tinipon ni Darwin ang team at ipinaalala sa kanila na mayroon pa rin silang pagsasanay, at ang pagsasanay na iyon ang nagpapakaiba sa kanila. Sumang-ayon ang buong team. Samantala, pinag-aaralan ni Ben ang sirang coffee machine. Napagtanto ni Blaster ang isang nakakatakot na bagay. Kung nasa lahat ng lugar ang mga chip na ito, maaaring maging mapanganib na makina ang bawat gamit sa bahay. Sinuri ni Marcy ang system at sinabi niyang magsisimula ang SaberSense sa loob ng 30 minuto. Kailangan nila itong pigilan bago mahuli ang lahat, ngunit ipinaliwanag ni Ben na may virus ang TDA kaya hindi na nila ma-access ang data. Biglang nagbigay ng ideya si Hurley. Paano kung ilagay nila ang chip direkta sa computer ni Saber? Sa ganitong paraan, hindi na makakapagsimula ang SaberSense. Naisip ni Ben na napakagandang ideya iyon. Ipinakita niya ang isang espesyal na RDP robotic vehicle na kayang umabot sa bilis na 65 kilometro bawat oras at may malakas na stereo system. Ipinaliwanag ni Darwin ang plano sa team. Kailangan nilang pasukin muli ang bahay ni Saber at ilagay ang virus sa pangunahing network system. Ngunit biglang dumating ang FBI sa bahay ni Ben at inutusan siyang buksan ang pinto. Hindi nag-aksaya ng oras sina Darwin at ang kanyang team at tumakas gamit ang RDP vehicle. Inactivate ni Juarez ang navigation map habang lumilipad si Much sa ibabaw nila upang bigyan si Darwin ng malinaw na tanaw sa paligid. Samantala, nagsimula na silang habulin ng FBI. Naghiwa-hiwalay ang mga ginipig sa iba't ibang direksyon upang lituhin ang mga ahente. Ginamit ni Darwin ang talim na nakakabit sa RDP vehicle upang batasin ang gulong ng isang police car at napalipad ito palabas ng kalsada. Patuloy na hinabol ng FBI ang mga ginipig ngunit hindi nila ito nahuli dahil mas mabilis at mas matalino ang mga hayop. Sa parehong oras, naghahanda ang mga tao ng mga paputok para sa isang lokal na festival. Hindi sinasadyang nadaanan ng kotse ng FBI ang mga paputok at biglang sumabog ang mga ito, na puno ng usok at liwanag ang kalsada. Dahil sa makapal na usok, nawalan ng kontrol ang sasakyan ng FBI at tumagilid ito. Samantala, napalipad sa ere ang mga ginipig dahil sa pagsabog ngunit nagawa pa rin nilang makatakas sa gitna ng maraming tao. Sa wakas ay nakarating sila sa mansyon ni Saber. Palihim silang pumasok sa pamamagitan ng air vents at nakapasok sa loob ng bahay kung saan natuklasan nila ang pangunahing network system ni Saber na nakaprotekta sa loob ng malaking glass case. Napansin ni Darwin ang isang bomb device sa malapit at agad niyang binalaan ang lahat na huwag itong hawakan dahil maaari itong sumabog. Sa parehong sandali, inactivate ni Saber ang kanyang system at ipinahayag sa kanyang team na papasok na sila sa isang bagong mundo. Samantala, na-distract si Hurley nang makakita siya ng masarap na cake at sinubukan niya itong kainin, ngunit bigla siyang natrap sa loob ng isang makina. Sa sandaling iyon, nag-activate ang lahat ng makina ni Saber sa buong lungsod. Ang mga gamit sa bahay ay nagsimulang magbago at naging mapanganib na robotic devices na nagdulot ng kaguluhan sa lahat ng lugar.
Agad na tumakbo si Darwin at nailigtas si Hurley mula sa makina. Samantala, nahuli ng FBI si Saber at inilagay siya sa isang truck para sa pagtatanong. Sinubukan ni Blaster na patayin ang isa sa mga makina ngunit hindi sinasadyang nahawakan niya ang trip virus at nagkaroon ng napakalakas na pagsabog na naghiwalay kay Darwin sa kanyang team. Habang nangyayari iyon, tinatanong ng FBI si Saber tungkol sa misyon. Sa sandaling iyon ay dumating sina Ben at Marcy at ipinaliwanag na sina Darwin at ang kanyang team ay pumunta upang patayin ang pangunahing computer system na magpapahinto sa pag-atake. Biglang lumabas sa screen ang video na nagpapakita kay Darwin sa loob ng pasilidad. Samantala, nakarating si Darwin sa central computer upang ilagay ang virus, ngunit bigla niyang nakita si Speckles na buhay pa pala. Nakaligtas siya sa aksidente sa garbage truck at isiniwalat ang nakakagulat na katotohanan na siya pala si Yunsho, ang lihim na partner ni Saber. Ipinaliwanag ni Speckles na pinagtaksilan niya si Saber at lihim na bumuo ng hukbo ng mga robotic na produkto upang sirain ang sangkatauhan. Galit niyang sinabi na sinira ng mga tao ang kanyang tahanan at kinuha ang lahat sa kanya kaya gusto niyang maghayganti. Ngunit tumanggi si Darwin at sinabi niyang nakagawa si Speckles ng isang halimaw na kailangang pigilan. Sa huli, napagtanto ni Speckles ang katotohanan matapos siyang kausapin ni Darwin. Mabilis na ginamit ni Darwin ang PDA upang patayin ang buong system at tuluyang natigil ang pag-atake. Nakahiga si Hurley na walang malay matapos ang kanyang pagkahulog, at umupo si Darwin sa tabi niya at marahang sinabi, "Totoo nga, kapatid kita." Makalipas ang ilang sandali ay nagising si Hurley. Pagkatapos ng misyon, sinimulan ni Darwin na sanayin si Hurley upang maging bahagi ng team. Ibinalik ni Marcy si Bucky at ang iba pang guinea pig sa laboratorio. Binati ng pinuno ng FBI ang team at inihayag na pinatigil na ang lahat ng produkto ni Saber. Humingi rin ng paumanhin si Agent Kip dahil nagduda siya sa mga guinea pig at nagpasalamat sa kanila sa ngalan ng buong bansa dahil nailigtas nila ang lahat. Dahil sa kanilang katapangan, muling binuksan ang laboratorio. Sa huli, binigyan ni Ben ng espesyal na medalya ang bawat guinea pig at opisyal na silang kinilala bilang mga espesyal na ahente. Isang grupo ng maliliit na bayani na hindi pinaniwalaan ng iba ang siyang nagligtas sa buong mundo. Dahil minsan, ang pinakamaliliit na bayani ang may pinakamalalaking puso.